Makalipas ang isang linggo ay natapos na ng ating bida ang floor 3 and 4 at makikita natin nakaharap na niya ang boss ng floor 5 na si Goblin King. Naghanda na ito para sa laban at ginamit ang kanyang aura. Tumalon ito papunta sa harap ng Goblin King at binuksan ang skill na Goblin High Society at ginamit nito ang salita ng Goblin na parang ginawa niya sa mga orc. Habang nalilito ay nakahanap ng pagkakataon si Kim kaya inatake niya ang Goblin at natalo na din ito sa wakas. Yumuko ito sa harap ng monster at sinabing ito ang pinakamalakas niyang nakalaban sa linggong iyon at nagpaalam na sa kanyang kagalang-galang na kalaban. Bigla naman siyang inasar ng Sword Emperor at sinabing nakatalo lang siya ng isang mahinang monster ay naging emosyonal na ito agad. Ipinaliwanag ni Kim na natalo niya ang Goblin King matapos mamatay ng 6 na beses kaya hindi daw ba siya pwede maging emosyonal kahit konti. Inasar pa nito lalo ang bida at sinabing hindi naman daw kagalang-galang ang paraan na ginamit niya para matalo ang monster kaya wag siyang pauso. Sisigat pa sana sa kanya ang ating bida pero bigla na lang may lumabas na notification sa likod niya na nagsasabing lumalakas na daw siya. Merong pumalibot sa kanyang aura at nararamdaman nitong lumalakas na siya dahil nag-level up na si Kim papunta sa E-rank Hunter. Halos maiyak ang ating bida sa tuwa dahil posible daw palang lumakas siya at nagpasalamat sa lahat ng skill na nakuha niya. Tinanong ng Sword Emperor kay Kim kung napansin ba nito ang level up effect na bomb alot sa kanya kanina at tinanong kung sparks ba ito o kaya mga patak ng dugo. Nagtaka ang bida dahil sinabi ng Sword Emperor na ito ay isang hint at hindi lang para magmukha siyang astig. Ang hugis daw na yon ang magsasabi kung anong klaseng aura ang magagamit ng isang tao at bilang example ay malamang daw na apoy ang lumabas sa Flame Emperor. Pwede daw makuha ang hugis ng aura sa masaya o masamang memorya na bumubuo sa pagkatao ng isang hunter. Malamang daw ay apoy o kaya dugo ang hugis ng aura ni Kim dahil sa kanyang mapait na nakaraan. Nagtaka naman ang ating bida at tinanong sa Sword Emperor kung ano naman ang hugis ng aura ng Sword Saint. Noong bata pa lang daw si Marcus ay nawala ito sa isang bundok at ayaw pa nitong mamatay kaya pinilit niyang ginapang ang tuktok nito. Pagdating sa taas ay doon niya nakita kung gaano kaganda ang buwan at ang sinag nito kaya doon niya nakuha ang hugis ng kanyang aura na moonlight. Hindi na yun gustong pag-usapan ng Sword Emperor kaya iniba na lang nito ang topic at niyaya na si Kim sa floor 6. Bigla namang sinabi ng ating bida na gusto na daw nitong dumiretso sa boss ng floor 10 at iyon ang kalabanin. Nagulat ang Sword Emperor sa gusto ni Kim at sinabing masyado naman ata siyang tiwala sa sarili niya kahit isa lamang siyang baguhan. Sinabi nito na kung hindi daw niya matapos ang floor 10 nanograms 2 buhay lang ay tatawagin daw niyang master ang Sword Emperor. Natuwa naman siya doon at may mga sasabihin pa sana pero nagbigay ng mga kondisyon ang ating bida. Pag namatay daw siya ng unang beses sa boss ay kailangan sabihin sa kanya ng Sword Emperor ng totoo ang mga nakasulat sa skill cards nito. Ang pangalawa ay pag nanalo daw si Kim, kailangan niyang magpo at opo at galangin ng Sword Emperor ang ating bida palagi. Hindi may pinta ang mukha ng Sword Emperor at sinabi sa kanya ni Kim na pwede naman daw siyang umatras kung ayaw niya. Nag-isip ito saglit at pumayag na din at sinabing maghanda na ang ating bida na tawagin ang Sword Emperor na master habang buhay. Sinabi naman ni Kim na nahihibang ito kung akala niya na matatalo siya at maghanda na itong paglingkuran at galangin si Kim habang buhay. Habang nangyayari ang usapan na yun ay nakita siya ng ibang mga hunter at inisip na nasa Siren na ang ulo ng ating bida. Makalipas ang ilang oras ay nasa tapat na sila ng floor 10 boss room at hindi pinayagan ng bantay na pumasok doon si Kim. Hindi daw ba niya napanood ang balita na pinasok iyon ng 34 members ng Black Dragon at natalo pa din kaya kamatayan lang ang naghihintay sa kanya doon. Hindi naman iyon pinansin ni Kim at sinabing nasa batas daw na pwedeng subukan ng kahit na sino ang isang boss room. Nanghingi ito ng pasensya dahil kailangan daw niyang isulat ang lahat ng hunter na pumapasok doon at makikita ng kanyang mga boss na nagpapasok siya ng isang mahinang hunter mag-isa at mababansagan siyang walang puso. Habang nagrereklamo at sinasabi ng Sword Emperor na bugbugin na lang ng bida ang guard at pumasok na lang bigla ay nag-iisip lang si Kim ng tahimik. Bigla niyang sinabi na guard na naiintindihan niya ito pero sa totoo lang ay gusto na talaga niyang mamatay. Nagulat ang dalawa nang sinabi nito na 1 taon na daw ang nakalipas nang mamatay ang kanyang asawa at nung kailan lang ay sinabi sa kanya ng Alchemy Castle na meron siyang malubhang sakit na hindi na magagamot at meron na lang siyang kalahating taon para mabuhay.
Sinabi ni Kim na kahit napakahina niya ay isa pa din siyang hunter at mas gusto na daw nitong mamatay ng lumalaban kesa maghintay na lang sa isang kwarto. Halos maiyak ang bantay nang binigay sa kanya ng ating bida ang kanyang ipon pampagamot dahil hindi na daw niya ito kailangan. Gusto na lang daw nitong maglaho ng walang nakakaalam at nakiusap sa guard na kung maaari ay wag na nitong alista ang pangalan ni Kim pag pumasok siya sa loob. Naintindihan ng bantay ang huling habilin ng ating bida at sinabing pumasok na siya sa loob at hindi niya ito babanggitin kahit na kanino. Hindi makapaniwala ang Sword Emperor na gumana ang ginawa ng ating bida at sinabing ang lakas talaga ng tama ng mga tao sa mundong iyon. Makalipas ang ilang sandali ay nakadating na din sila sa harap ng boss room at binuksan na ito ng ating bida. Doon nila nakita ang napakadaming manika na nakatayo lang at tumatawa. Nakapalibot sa kanya ang napakadaming manika na gustong makipaglaro at sabay-sabay na nagsisilita. Nilabas na ng ating bida ang kanyang aura at sinabi nito na makikipaglaro ito sa kanila. Pinakita ang nangyari dati at sinabing ang Black Dragon ang pinakamalakas na guild pero makikita natin na hindi na naman nila natapos ang floor 10 boss. Sinabi ng kanilang leader na wala namang problema sa kanilang mga skill at hindi lang ulit sila naging swerte sa araw na iyon. Bigla naman lumabas ang Flame Emperor doon dahil natapos na nito ang boss at sinabing skill din ang pagiging swerte ng isang hunter. Habang nakaharap na sa Hellfire Maiden ay iniisip pa rin ni Kim kung bakit ang Flame Emperor lang ang nakatapos ng floor 10 na boss. Madali lang naman daw kung iisipin ng boss na iyon dahil kailangan lang hanapin ang totoong manika at sirain ito. Sinabi naman ng Sword Emperor na hindi lang simpleng apoy ang nandoon dahil ito ay ang Hellfire na gawa sa ora at 10 minuto lang daw ang kadalasang inaabot ng isang hunter doon sa loob. Naisip ni Kim na iyon ang naging lamang ng Flame Emperor sa lahat ng mga hunter kaya siya lang ang nakatapos ng floor na iyon. Niloko ng Sword Emperor si Kim at sinabing kanina pa siya nag-iisip kaya malapit na niyang maabot ang kanyang limit nang wala pa siyang nagagawa. Sinabi pa nito na ang Sword Saint ay nakakatagal sa apoy na iyon ng 30 minutes at nag-ensayo pa ito para mapatagal lalo hindi daw katulad ng ating bida na bigla-bigla na lang pumapasok ng walang plano. Mayabang pa nitong tinanong kung paano na ang kanilang pastahan dahil 2 buhay lang ang kailangan ng bida para matapos ang boss pero hindi nito alam ang gagawin. Meron lang daw siyang 2 paraan para matapos ang lugar na iyon. Ang hulaan na lang kung nasaan ang manika o kaya naman ay maging sobrang lakas ng kanyang aura para hindi siya tablan ng apoy hanggang sa makita na niya ang totoong manika. Napangiti na lang ang ating bida dahil hindi pa ito nawawalan ng pag-asa at sinabing tignan na lang nila kung sino ang mananalo pag nakakuha na siya ng bagong skill. Malapit nang maubos ang kanyang aura kaya kumuha na lang siya ng isang manika para subukan kung ano ang mangyayari. Pagkahawak niya dito ay bigla itong kumilos ng kakaiba at paulit-ulit na sinabing hindi siya ang kanyang hinahanap. Nasira na ang aura ni Kim at makikita natin na nasunog na ito at namatay na din agad. Nang dumating na sila sa Netherworld ay pinaalala ng ating bida sa Sword Emperor ang kanilang usapan. Sinabi nito na hindi naman kailangan mag-alala ni Kim dahil hindi siya sumisira ng pangako. Ang unang binasa ng Sword Emperor ay ang Golden Card at ito na lang daw ang piliin ng bida dahil napakalakas daw nito at makukuha niya ang Hellfire. Napansin naman ng Sword Emperor na parang may kakaiba kay Kim at tinanong kung ano ang iniisip nito. Hindi din siya sigurado sa sarili niya pero hindi daw siya mapakali kaya pinabasa nito ang mga natitirang baraha sa Sword Emperor. Isa-isa niya itong binasa at ipinaliwanag sa ating bida at nang dumating siya sa huling baraha ay nakita na ni Kim ang kanyang hinahanap. Sinabi ng bida na tama nga ang kanyang pakiramdam dahil meron siyang mas magandang skill na makukuha doon at pilit naman itong kinokontra ng Sword Emperor. Pinakita niya ulit sa ating bida ang Golden Card at sinabing iyon talaga ang pinakamaganda pero ang huling baraha daw talaga ang pipiliin ng bida. Naisip niya na sa libo-libong manika na nandoon ay isa lamang ang totoo at hindi ito nasusunog ng Hellfire dahil sa kanyang apoy na aura. Habang inaabot ang baraha ay sinabi pa nito na wala naman daw aura ang mga pekeng manika pero bakit hindi din daw sila nasusunog. Pinakita na ang nakuha niyang skill na only you can prevent fire at ito ang tumutulong sa mga pekeng manika para hindi sila masunog. Babalik na ng 24 oras ang bida at makikita na sobrang saya nito sa kanyang nakuhang skill at nagmamakmak na naman ang Sword Emperor. Dahil i-rank na si Kim ay meron ng parusa ang kanyang skill kada namamatay at sinabi ng system na ipapakita sa kanya ang trauma ng pumatay sa kanya.
Makikita natin na merong bata na kumatok sa isang bahay at nanghihingi ito ng makakan. Pinagsarahan ito agad ng lalaki at nagalit dahil ang aga-aga daw ay batang pulubi na ang una niyang nakita. Kung sino-sino ang pinaghinga ng bata sa kalsada at lahat sila ay masama ang trato sa kanya at hindi nila ito binigyan. Hindi nito napansin na meron na palang lalaki sa kanyang harapan at nabunggo niya ito at nanghingi naman siya ng tawad. Hindi naman ito nagalit at tinanong lang nito sa bata kung wala ba itong magulang at kung nagugutom ba ito. Halos maiyak ang bata dahil gutom na daw ito at sinama siya ng lalaki sa kanyang bahay. Nang makadating sila doon ay sinabi ng lalaki sa bata na madami itong magiging kaibigan sa kanyang bahay at lahat iyon ay tinutulungan niya. Makalipas ang ilang araw ay makikita natin na nakakulong ang bata at tinanong nito sa lalaki kung kailan ba siya pwedeng lumabas at maglaro. Hinayla ng lalaki palabas ang bata at sinabing kilalang-kilala nito ang mga batang pulubi na kagaya niya. Hindi daw sila nagtatrabaho dahil sinasabi nila na masyado pa silang bata at nagkakalat lang sila ng sakit sa kanilang lugar. Ginupit nito ang buhok ng bata at sinabi ng lalaki na siya daw ang mabait na taong umuubos ng mga kagaya niyang salot sa lipunan. Kunulong ng lalaki ang mga bata at pinakita sa harap ng galit na mamamayan at sinabing sila ang rason kung bakit kumakalat ang sakit sa kanilang lugar. Nakita ng bata na pinatay ang kanyang kasama sa kanyang harapan at narinig na sakripisyo daw ito sa Panginoon para matapos na ang kumakalat na sakit sa kanilang lugar. Napunta ang dalawa kung saan nakakulong ang mga bata at sinabi nila na kanina pa daw nila nakikita ang nangyayari pero ngayon lang nila nakita ang isa't isa. Hindi daw alam ng ating bida na dati palang mga tao ang monsters na nakakalaban nila sa loob ng tower. Sinabi naman ng Sword Emperor na mga boss monster lang ang mga dating tao dahil ginagawa ang mga boss ayon sa totoong karanasan ng mga tao sa iba't ibang mundo. Hindi naman iyon nagastuhan ng ating bida at tinanong sa Sword Emperor kung bakit ngayon lang niya iyon sinabi sa kanya. Hindi naman daw kasi siya nagtanong at dinagdag na ngayon lang siya nakakita ng origin ng isang boss. Habang naglalak sa bahay na yon ay nakita ng dalawa na nadapa ang butler at iyon ang nagumpisa ng napakalakas na sunog. Nagulat ang ating bida dahil bigla na lang nagtakbuhan ang mga tao doon kahit alam nila na may mga bata na nakakulong sa baba. Habang nakatitig sa apoy ay inisip ng bata kung bakit nangyari sa kanya ito dahil wala naman siyang ginawa na masama. Gusto lang naman daw niyang hindi mamatay sa gutom at maglaro kasama ang kanyang mga kaibigan. Natapos na ang penalty at makikita nating masama ang loob ng ating bida sa kanyang nakita. Nagulat ito dahil sinabi ng Sword Emperor na alam niyang nakakalungkot ang nakita nila pero wala naman silang magagawa. Alam din daw niya na pangit ito pakinggan pero ganun talaga ang takbo ng kanilang mundo. Ang boss na kalaban nila ay isa na lang monster at ang mga batang nakita nila ay matagal nang namatay kaya wala na silang magagawa. Kung nangyari daw ito sa kanilang mundo ay pwede lang patayin ng ating bida ang kanyang sarili at iligtas sila pero hindi sila taga dito at seryosong sinabi ng Sword Emperor na kailangan niyang hanapin ang totoong boss na manika at patayin ito. Tumayo na ang bida at sinabing sigurado siya na hahanapin at papatayin ng Flame Emperor ang manika kahit nakita niya ang penalty o hindi. Tinanong sa kanya ng Sword Emperor kung ano naman ang kinalaman nun at sinabi ni Kim na ayaw niyang maging katulad ang walang hiyang iyon. Pagdating nila sa harapan ng boss room ay sinabi ng ating bida na hindi naman kailangan patayin ang manika para matapos ang floor na iyon. Napasigaw siya at sinabing napakatanga nila dahil nakasulat na lahat ito pero hindi nila iyon napansin agad. Tinanong ni Kim kung naaalala ba ng Sword Emperor ang golden card na pilit niyang binibigay sa bida. Binanggit niya ang huling parte ng skill at sinabing kung wala ang permiso ng may-ari ng skill ay walang makakatakas na kahit sino sa loob ng Hellfire. Hindi naman iyon naintindihan ng Sword Emperor at sinabi pa ng bida na paano nakalabas ang Black Dragon Guild sa boss room kahit hindi nila napatay ang boss. Pagkapasok nito sa loob ay sinabi ni Kim na isa lang ang rason, pinayagan sila ng boss makaalis nang hindi napapahamak. Wala pang kahit sino ang nakakalagpas sa floor na iyon maliban sa Flame Emperor dahil parehas sila ng skill ni Kim. Hindi daw naisip ng mga hunter na isa lang ang gusto ng boss sa mga pumupunta sa kanya. Ginamit na ng ating bida ang nakuha niyang skill para hindi siya tablan ng apoy at lumapit na ito sa mga manika at sinabing makikipaglaro ito sa kanila. Nagtaka ang mga manika dahil hindi daw tinatablan ng Hellfire ang lalaki na nandoon. Lumapit sa kanya ang isa at tinanong kung seryoso ba talaga siya na makikipaglaro ito sa kanila.
Masaya nitong sinabi sa lahat na hindi pa daw siya natatalo kahit kailan sa tago-taguan kaya humanda silang lahat. Tinakpan niya ang kanyang mga mata at nagbilang kaya masayang nagtago ang mga manika. Isa-isang tinaya ni Kim ang lahat ng mga manika at makikita natin na sobrang saya ng mga ito. Nilaibat niya ang buong mansyon at isa-isang tinaya ang lahat ng manika na kanyang nakikita. Dumating na ito sa pinakababang parte at nakita ang isang manika na nasa isang kulungan. Hinawakan ng ating bida ang kanyang ulo at sinabi na nakita din niya ito sa wakas at masaya namang nagpasalamat sa kanya ang boss. Pinakita na ng system na natapos na mag-isa ng ating bida ang floor 10 at sinabing makukuha nito ang kanyang reward pagpasok sa floor 11. Tinanong ng Sword Emperor kung bakit daw mukhang hindi masaya si Kim. Napakahirap daw tumapos ng isang hidden stage dahil kahit ang mismong Sword Emperor ay mahihirapan doon at nagawa niya ito ng isang subok lang kaya malamang ay maganda ang magiging reward nito. Hindi naman daw niya siguro iyon maiintindihan dahil wala siyang puso pero parang ang pangit lang daw ng kalakaran ng tower. Sinabi ng Sword Emperor na kahit saang mundo ay nangyayari ang kagaya ng nakita nila sa penalty kanina at ganun daw talaga ang takbo ng buhay. Bigla naman itong sumigaw at sinabing hindi bagay sa kanya ang nagseseryoso. Tinapak na lang nito ang likod ng ating bida at sinabing napahanga niya ang Sword Emperor dahil natapos nito ang isang stage sa sarili niyang paraan. Hindi naman alam ni Kim ang nangyayari at sinabi lang ng Sword Emperor na inaamin niya pag may nakikita siyang magaling at natapos niya ang stage na yon ng purong skill at walang halong swerte. Dinagdag pa nito na hindi naman dapat magtaka ang bida dahil partner sila at normal lang na maging masaya ang Sword Emperor para sa kanya. Bigla naman may lumabas na mga paputok sa langit at pinakita ng system sa buong tower na meron nang nakatapos ng floor 10 at magbubukas na din ang floor 11 makalipas ang 24 oras. Sinabi ng Sword Emperor na mag-uumpisa na silang pumasok sa main story at nakita na niya ito sa dati niyang buhay. Nagtaka ang buong tower kung sino ang tumapos ng floor dahil hindi daw ang Black Dragon ang gumawa nito. Meron ding nagsabi sa ibang guild na hindi sila ang gumawa nun at hindi din daw iyon ang Sword Saint dahil nakita nila ito sa isang bar. Tinanong ng Sword Emperor ang ating bida kung ano ang pakiramdam na manggaling sa hindi kilalang extra papunta sa bayani ng tower. Napangiti lang ito habang binabasa ang balita at sinabing napakasaya nito na parang bang pag-aari niya ang mundo. Napangiti lang ang Sword Saint pero sinabing wag muna siya masyadong magyabang dahil floor 10 lang ang natapos niya. Marami pa daw silang floor na kailangan lagpasan pero ang ating bida pinakamalapit sa tuktok kaya kailangan nilang mag-ensayo pa ng maigi. Nakita nila na may tumatakbo papunta sa kanila at tinanong ng bantay kung ang bida ba ang nakatapos ng floor 10. Sinabi niya na siya lang daw ang sumubok ng floor 10 ngayong araw at kinukulit siya ng kanyang mga boss at nanghihingi ng paliwanag. Nagulat ang bantay dahil tinanong lang ni Kim kung ano naman kung siya nga ang gumawa nito at sinabing kailangan na niyang umalis doon. Tinanong na lang ng bantay kung ano ang kanyang pangalan o kaya alias man lang pero hindi na nagsalita ang bida at umalis na lang. Pinuri siya ng Sword Emperor at sinabing tama ang kanyang ginawa pero makikita natin na seryosong sinabi ni Kim na alam na niya ang nangyayari. Tinanong ng Sword Emperor kung ano iyon at nagunat lang ang ating bida at sinabing kanina pa siya ng babala. Lumingon ito sa kanya at tumatawang sinabi na hindi niya nakalimutan ang kanilang kasunduan na kailangan nitong galangin si Kim pag natalo niya ang floor 10 nanograms 2 buhay lang. Hindi na pinakinggan ng bida ang mga sinasabi ng Sword Emperor na akala daw niya ay partner sila at pantay lang dapat sila dahil natapos niya ang 99th floor at tutulungan niyang tapusin ng bida ang kanyang tower hanggang sa 100, habang bumabalik papunta sa floor 1 ay pinatahimik ni Kim ang Sword Emperor at sinabing kailangan niyang maging magalang kung gusto niya itong kausapin. Makikita natin na nakaupo na ang ating bida sa isang coffee shop at pinapakinggan lang nito ang mga usapan doon kung sino talaga ang tumapos ng floor 10. Sinabi niya sa Sword Emperor na napasarap daw talaga sa pakiramdam na pinag-uusapan at pinupuri ng iba. Nagtaka si Kim at sinabing bakit wala siyang naririnig na sagot at paulit-ulit na tinawag ang Sword Emperor. Makikita natin na galit at nagtitimpi lang ito dahil wala naman siyang magagawa kasi natalo siya sa pastahan. Sumagot na ito at sinabi ni Kim na akala niya ay hindi na nakakapagsalita ang Sword Emperor at hindi daw niya dapat pinag-aalala ang kagalang-galang na si Mr. Kim Gongjo.
Sinabi ng Sword Emperor na kumopya na lang siya ng panibagong skill na kagaya niya dahil gusto na lang daw niyang bumalik kay Marcus. Nakakatawa daw ang joke nito dahil hindi ba't sinabi niya na partner silang dalawa at hindi sila maghihiwalay habang buhay. Bigla na lang may nakitang pusa si Kim sa baba at inisip na hindi daw niya inaasahan na ang mismong high ranker ang pupunta doon. Kinarga niya ang pusa at inisip na wala naman daw nakakaalam nito kaya kunyari na rin na hindi niya kilala ang pusa. Biglang may mga dumating doon at tinanong ang ating bida kung siya ba ang hunter na si Kim Gongjo. Pinakita niya ang kanyang ID sa kanila at sinabing kanina pa sila hinihintay ng ating bida. Tinawagan naman nila ang kani-kanilang mga guild at sinabing nakita na nila ang nakatapos sa floor 10 at gagawin nila ang lahat para makuha ito. Lumapit agad sa kanya ang director ng Civil Militia Guild at sasabihin sana ang mga ibibigay nito kay Kim. Pinigilan naman agad ito ng ating bida at sinabing may mga kondisyon muna siya bago makinig sa kanilang mga offer. Hindi daw nila pwedeng sabihin sa media ang kanyang pangalan pero tinanong ng isa kung hanggang kailan dahil hindi na daw makapaghintay ang mga reporter. Sinabi ni Kim na hindi naman daw masyadong matagal at kailangan lang nilang hintayin maging 0 ang oras dahil ayaw ng ating bida na harangin siya ng mga reporter bago pumasok ng floor 11. Ang pangalawang kondisyon ay nasa publikong lugar daw sila at kailangan daw nilang irespeto ang mga customer na nandoon. Umupo na sila lahat at sinabing uumpisahan na nila ang negosasyon at papakinggan na ng bida ang kanilang mga offer. Nagkagulo ang lahat at nagpapataasan sila ng offer para sumali sa kanila ang ating bida. Bigla naman nagulat ang lahat nang biglang nagsalita ang pusa at sinabi ang pinakamataas na offer na 50,000 gold na sign ng bonus. Ang pasang iyon pala ay ang rank 3 hunter at ang guildmaster ng Merchant Union na si Countess at nag-offer din ito ng vice guildmaster na posisyon. Nagulat ang Countess dahil hindi man lang daw nag-react ang ating bida nung naging tao ang hawak niyang pusa. Natawa ang babae sa kanya dahil akala nito na nagluloko lang si Kim nung sinabi niya na hindi siya natakot dahil nakakakita siya ng mga patay na tao. Bigla na lang nagsalita ang nandon at sinabing masyado naman daw ata ang offer ng Countess na 50,000 at Vice Guild Master dahil hindi man lang daw nila alam ang kanyang abilidad. Sinabi lang nito na tawagin na lang nila ang kanilang mga leader dahil wala pa sila sa kanyang level at mas sisiyang lang ang kanilang mga oras. Makalipas ang ilang sandali ay dumating na din doon ang mga guild leaders at handa na silang makipagnegosasyon. Pinakita na ang guild leader ng Chunmun na ang rank 5 hunter na si Viper at galit na minura ang Countess. Pinakita din ng guild leader ng Omnipotent God na ang rank 4 hunter na si Heresy Inquisitor at sinabing naunahan siya ng Countess dahil nagpabeya ito ng konti. Sinabi naman ng guild leader ng Civil Militia na ang rank 8 hunter na si Paladin na wala naman na silang magagawa at pag-usapan na lang nila ito ng maayos. Nandoon lang din at hindi nagsalita ang rank 2 hunter na si Black Witch, ang guild leader ng Black Dragon. Binati ng Countess ang Viper at sinabing nung magkasama pa nilang tinatapos ang floor 2 nanograms huli silang nagkita at tumatanda na daw sila. Sinabi ng Viper na alam niya na mahilig mag-aksaya ng pera ang Countess pero masyado naman daw ata ang 50,000 gold at ang Vice Guild Leader na posisyon para kay Kim Gongjo. Bago sila mag-umpisa ay tumayo ang Inquisitor at sinabing kailangan muna nila mag-order dahil masama ang tumambay sa isang cafe nang walang binili at kailangan daw nilang maging magandang ehemplo sa mga hunter. Sinabi na ng iba ang gusto nilang bilhin at nagalit ang Viper dahil nagkakagulo na nga daw ang tower dahil may nakatapos na ng floor 10 pero gusto muna nilang uminom ng kape bago ito pag-usapan. Inisip ng bida na plano ito ng mga leaders dahil napansin nito na dumating agad sila pagkaalis ng kanilang mga tauhan. Hindi daw yun pagkakataon at ginawa nila iyon para takutin ang ating bida pero pinakalma lang siya ng Sword Emperor. Sinabi niya na walang kwenta iyon kung ikukumpara sa masunog ng buhay kaya hindi ito matatakat ng basta-basta at kailangan daw niyang ipakita na hindi siya naiilang sa kanila. Tinanong ng Inquisitor kung may nagbago ba kay Kim dahil wala naman daw siyang kapansin-pansing mga nagawa bago niya natapos ang floor 10. Sinabi ng Countess na meron siyang isang nagawa dahil nanalo siya sa kanilang loto kaya siya ay maswerte. Matapang at may kakayanan din siya dahil natalo niya ang floor 10 at ang mga taong meron ng 3 katangian na iyon ay magiging matatagumpay. Sinabi naman ng Black Witch na hindi nila kailangan pag-usapan ang kung ano-ano at tinanong ang ating bida kung kaninong guild siya interesadong sumali.
Kung wala din daw siyang balak sumali sa kahit na anong guild ay sabihin din daw niya ito dahil kailangan nilang ipaalam ito sa mga reporter. Tinanong ni Kim kung ano ang mangyayari kung sasali saya sa isa at sumagot naman ang witch na mag-uumpisa na ang pataasan ng offer. Masyado na daw sila madaming nasayang na oras sa floor 9 pero dahil natalo na ng bida ang floor 10 ay pwede na ulit nilang ipagmalaki ang tower sa outside world. Pagkakataon daw iyon para magyaya ng mga tao galing sa labas at magkaroon ng pag-asa para sa mga hunter na kontento na lang sa floor 1. Kailangan daw nila ng isang tao na magsisimbolo sa tower na parang ginawa ng Flame Emperor at iyon ang ating bida. Naintindihan daw ni Kim na ang guild na makakakuha sa kanya ay ang magrerepresenta sa mga bagong henerasyon ng hunters at walang magagawa doon ang ibang mga guild. Naglabas ng baraha ang ating bida at sinabing sasama ang loob niya pag nangyari iyon sa ibang guild kaya niyaya niya ang lahat para maglaro ng poker. Sinabi niya na sasali siya sa kahit sinong manalo at hindi niya kailangan ng malaking sign-ng bonus at mataas na posisyon. Pero nagulat ang lahat ng sinabi ng bida na pag siya ang nanalo ay papayag sila na sasali ito sa lahat ng guild ng sabay-sabay. Dinagdag pa nito na para lang daw siyang normal na guild member sa labas pero ang gusto niya ay itrato siya kagaya ng pagtrato sa mga leader sa kanilang mga guild. Pumayag naman sa kanyang kondisyon ang mga leader at sinabing bawal ang maduga at otomatikong matatanggol kung sino man ang gagamit ng magic. Habang naglalaro ay sinabi ng ating bida sa Sword Emperor na alam naman niya na hindi nito gusto ang usapan nila sa floor 10. Natuwa ito dahil sinabi ni Kim na pwede na daw niyang itigil ang pagiging magalang nito sa kanya pagkatapos ng larong ito. Kailangan lang daw nito sabihin sa kanya ang eksaktong mga barahan ng kanyang kalaban at matatapos na ang kanilang usapan. Pinuri ng Sword Emperor ang ating bida at sinabing napakabait talaga nito at binola pa ng lubusan. Nag-umpisa na ang laro at sinabi ng Sword Emperor sa ating bida na meron straight ang countess kaya wag na silang lumaban. Tinignan din ito ang barahan ng Viper at nag-bluff lang daw ito kaya nilabanan ito ni Kim. Tumayo ang guild leader at sinabing imposible daw ang ginagawa ng bida dahil hindi pa siya natatalo kahit na isang beses kaya sigurado ito na nangduduga siya. Wala naman daw siyang pruweba at sinabi ng ating bida na pwede naman daw na magaling lang talaga siya sa poker. Natanggal na ang iba at ang bida, ang paladin, at ang witch na lang ang natitira sa lamesa. Natanggal na din ang paladin at sinabi nito na hindi niya alam kung ano ang nangyari pero kailangan na lang daw niya iyon tanggapin. Sinalubong naman siya ng Viper at sinabing bakit siya nagpatalo ng ganun-ganun lang. Pumunta ang countess sa lamesa dahil dalawa na lang ang natitira at siya na daw ang magbibigay ng baraha sa kanila. Nagulat si Kim nang biglang nagsalita ang witch at sinabing masaya daw ito dahil nag-iisip ang ating bida kahit papano. Kinuwento sa kanya ng leader na siya ay taga-Ukraine at pagkatapos mawala ng pamilya niya dahil sa civil war ay naging drifter siya. Sumang-ayon sa kanya ang bida ng sinabi nito na pangit ang mamuhay mag-isa kahit sa labas o sa loob ng tower. Habang sinasabi sa kanya ng Sword Emperor na merong flush ang witch ay sinabi nito na napamahal na ito sa tower. Sinabi niya na walang magtatanong sa'yo sa tower kung taga saan ka dahil hindi iyon importante. Nagkakaintindihan daw sila sa tower dahil sa blessing nito at pantay-pantay ang mga pagsubok doon at mas patas pa daw ito kesa sa outside world. Sinabi ng witch sa ating bida na pag natapos daw ang oras ay mag-iiba na ang kanyang buhay at lagi na itong babantayan ng mga reporters. Umaasa daw siya na maayos niyang haharapin ito at sinabi naman ni Kim na gusto nito ng atensyon at gusto din niyang tingalain siya ng mga tao at respetuhin siya. Nag-all-in na si Kim at sinabing meron siyang kailangan linawin. Hindi daw niya inaasahang tratuhin ng ganun dahil lang natapos niya ang floor 10 dahil siya din daw ang tatapos sa floor 20, 30, at hanggang sa 100 pa daw dahil gagawin niya ang lahat para matapos ang tower na ito. Nirerespeto naman daw ni Kim dahil napamahal na sila sa tower at wala naman daw siyang balak kalabanin ng mga leaders pero ituturing sila ng bida na kompetisyon. Huwag daw silang magdalawang isip para gamitin ang kanyang pangalan para sa ikabubuti ng kanilang guild pero ang kailangan lang niya ay ang suporta ng mga guild sa pag-akyat ng ating bida sa tower. Lumaban sa kanya ang witch at makikita natin na si Kim ang nanalo dahil ang barahan niya ay full house. Tumayo na ito at sinabing aasahan niya ang parehas na trato sa kanya sa kanilang guild at sinabi naman ng leader na aasahan din daw nila ang tulong nito. Sobrang saya ng Sword Emperor dahil hindi na daw niya kailangan galangin ang ating bida at agad niya itong tinawag na zombie at kung ano-ano pa.
Aalis na daw ang ating bida dahil malapit nang magbukas ang floor 11 at kailangan na daw niyang maghanda. Tinanong naman ng witch ang ating bida kung paano siya maghahanda kung hindi naman niya alam ang mga mangyayari sa floor 11. Nagulat ang lahat nang sinabi ni Kim na ang tema ng floor 11 hanggang 20 ay roleplay. Nagpalusot lang ang ating bida at sinabing nalaman lang niya iyon dahil nagkaroon siya ng hint nung natalo niya ang floor 10. Nahiya naman ang witch at sinabi kay Kim na ibabalik nila ang pabor na iyon balang araw.